Kilalanin si Claire, isang 16 na anyos na estudyante na sa unang tingin ay parang ordinaryong dalaga lang. Pumapasok siya sa high school, nakatira kasama ang kanyang lola na si Gigi, at namumuhay sa isang tahimik na bayan. Pero sa likod ng inosenteng mukha ni Claire, may nakatagong madilim na lihim. Isang araw, habang naghihintay si Claire sa bus stop, nalaman niyang pansamantalang sarado ang biyahe ng bus. Wala siyang ibang choice kundi maglakad pauwi. Pero bago siya makaalis, may isang lalaking huminto sakay ng kotse at nagtanong ng direksyon. Sa una, nag-alinlangan si Claire. Pero nang alukin siya ng lalaki ng pera at ipakita ang litrato ng kanyang mga anak para magmukhang mapagkakatiwalaan, pumayag si Claire na sumakay. Habang nasa loob sila ng kotse, napansin ni Claire na napakarumi ng sasakyan. Maya-maya, may tumunog na cellphone mula sa bulsa ng lalaki, kahit sinabi nitong patay na raw ang kanyang phone. Mas lalo pang kinabahan si Claire nang bigla nitong i-lock ang lahat ng pinto. Doon niya na-realize na may masama itong balak. Hiniling ni Claire na ihinto ang sasakyan pero hindi nakinig ang lalaki. Sa halip, nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Kaya bago pa siya tuluyang mapahamak, mabilis na kumilos si Claire. Ginamit niya ang seatbelt para sakalin ang lalaki hanggang mawalan ito ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa isang liblib na lugar. Pero hindi doon natapos ang lahat. Paglabas ni Claire sa wasak na kotse, maingat niyang nilinis ang anumang ebidensyang mag-ugnay sa kanya. Pag-uwi ni Claire, kalmado niyang nilinis ang dugo sa kanyang damit, sapatos, at gamit. Sanay na sanay siya. Para bang hindi ito ang unang beses na ginawa niya yon. Kinabukasan, dumating si Detective Timmins sa paaralan. Kinausap niya si Claire at tinanong kung nasaan siya noong oras ng krimen. Natakot si Claire kaya gumawa siya ng peking kwento. Pero napansin ng detective na may butas ang kanyang timeline, kaya nagsimula itong maghinala sa kanya. Habang sinusubukan ni Claire na umiwas sa investigasyon, nadiskubre naman niya ang mas malaking sikreto sa bayan. Sa isang party sa bahay ni Wade, nakita ni Claire ang mga litrato ng mga nawawalang babae. Ang mas nakakagulat, mukhang drugged at walang malay ang mga babae sa mga larawan. Doon nagsimula ang hinala ni Claire na si Wade ay konektado sa mga pagkawala ng mga babae. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, mas lalo niyang napagtanto na may sindikato sa likod ng mga pagkawala. Hindi nagtagal na wala rin si Juliana. Durog ang puso ni Claire dahil alam niyang sinubukan niya itong balaan pero hindi ito nakinig. Dahil sa takot at galit, naghanap siya ng paraan para malaman kung saan dinala ang kanyang kaibigan. Sa tulong ng mga clue, natunto ni Claire ang isang bahay na posibleng pinagdalhan sa mga nawawalang babae. Nagkunwari siyang inosenteng dalaga para makapasok. Tulad ng inaasahan, pinainom siya ng lalaking nasa loob ng tubig na may pampatulog. Pero bahagi iyon ng plano ni Claire. Nagpanggap siyang nawalan ng malay at dinala siya sa basement. Doon niya nakita si Juliana, nakatali at bihag. Habang nasa loob, narinig ni Claire ang usapan ng kidnapper. Nalaman niyang ang lalaki ay si Randall Morton, kambal ng lalaking pinatay niya sa kotse. Ang dalawang magkapatid pala ay nagpapatakbo ng isang human trafficking ring kung saan kinikidnap nila ang mga babae at ibinibenta sa mayayamang kliyente. Habang abala si Randall, nakawala si Claire. Gamit ang gunting, inatake niya ang mga bantay at isa-isang nilabanan ang mga kasapi ng sindikato. Sa gitna ng gulo, nakuha niya ang baril at muntik na niyang matapos si Randall. Pero biglang dumating ang pulis. Akala ni Claire ay ligtas na sila. Pero laking gulat niya nang makita na ang dumating ay si Detective Timmins. Doon nabunyag ang katotohanan, kasabwat pala siya ng sindikato mula pa sa simula. Nagawa pa ring iligtas ni Claire si Juliana at mailantad ang operasyon ng trafficking sa media. Pero nang umuwi siya, isang masakit na trahedya ang naghihintay sa kanya. Patay na ang kanyang lola na si Gigi. Pinatay ito ni Detective Timmins. Galit na galit si Claire. Sinabi niya kay Timmins na kinuha na nito ang huling taong mahalaga sa kanya. Naglaban sila ng brutal. Muntik nang mapatay si Claire nang lunurin siya ni Timmins sa swimming pool. Akala ng detective ay tapos na ang lahat. Pero biglang umahon si Claire mula sa tubig. Tahimik siyang lumapit sa likod ni Timmins at pinatay ito. Pagkatapos ng lahat, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Nakabalik si Juliana sa paaralan at naghanda si Claire para sa school play. Ngunit bago magsimula ang palabas, nagpakita muli sa kanya ang multo ni Bob, ang mailman na minsan niyang napatay. Sinabi ni Bob na hindi pa tapos ang misteryo ng Oak Street. May isa pa siyang kailangang gawin. Binigyan siya ni Bob ng isang secret code. Nang gamitin ni Claire ang code para buksan ang phone ni Amity, nadiskubre niya ang pinakamasakit na katotohanan. Si Amity pala ang bagong recruit ng sindikato.
Ang kaibigan niyang pinagkakatiwalaan niya ay kasabwat pala sa lahat ng ito. Dahil sa matinding galit, pumunta si Claire sa stage props. Kinuha niya ang peking kutsilyo para sa play at pinalitan ito ng kanyang tunay na matalim na sandata. Habang bumubukas ang kurtina at tumatama ang pulang ilaw sa kanyang mukha, makikita sa mga mata ni Claire ang matinding galit at paghihiganti. At doon nagtatapos ang pelikula sa malinaw na mensahe na hindi pa tapos si Claire. Dahil para sa kanya, ang hustisya ay hindi hinihintay. Ito ay isinasagawa.